I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hey everyone, hello universe. Tingnan nyo ito mga kababayan. Ayan o. Nakita nyo kung paano binatukan ni Richard Gomez itong isang opisyal ng Philippine Sport dyan po sa Thailand. Ayan o, tingnan nyo uli. O ayan o, binatukan o. Bastos ano. Napakabastos talaga ni Richard Gomez ano. Parang dinadaan niya yata sa kanyang posisyon ano. Wow, grabe. Kakahiya ito. Mas matanda sa kanya. Ganyan ang ginawa niya. Walang modo, walang respeto talaga. Si Raulo. Ay, kung ako, sampan ko ng kaso yan. Di ba congressman siya? Ka-active congressman ngayon? Hala. Kakahiya ito si Richard Gomez. Kakainis. Oh. Ayan o, ulitin nyo. Ayan o. Oh, binatukan ba naman sa ulo? Oh, basahin natin para kumpleto detalyado mga kababayan. Shout out sa mga Marcos Loyalists, supporters, Filipino, and OFW. Ito. Sabi po dito ng Abante News Online, sa poll sa CCTV, ang pananakit umano ni Elite Representative Richard Gomez kay Philippines Fencing Association, PFA, President Trini Gakoma, sa 2025 Southeast Asian Games sa Thailand. Wow, grabe. Si Raulo rin talaga, ano. Ba, napakagaling naman nung kumuha ng kamera. Ah, tingnan nyo naman, no. President ng PFA, si President Gakoma, binatukan sa ulo. Hindi man si Raulo talaga ito si Richard Gomez, oh. Hindi niya man lang dinaan sa maayos na salita. Oh, I think natalo yata yung anak niya or and I don't know guys, no, correct me if I'm wrong. Makikita sa video ang biglang pagbatok ng isang lalaki sa isang panglalaki. Oh. Yun nakita niyo sa video. Sinabi ni Gakuma na kinukumpronta siya ni Gomez sa binyo ng fencing competition. Ayan, sa written report na isinumiti sa Chief de Mission ng Philippines Delegation, sinabi ni Gakuma na sinubukan niyang batiin ang mambabatas ngunit nauwi ito sa atensyon. Oh, ano kayong dahilan? No, di ba? Pero ayon sa PFA President, hindi doon natapos ang konfrontasyon. Agay. Oh, sinabi niyang muli siyang nilapitan ni Gomez habang siya ay nasa medical station at nagpapagamot. Hala, bastos talaga yun. Gomez literally cup my jawline forcefully with his right hands and said, "Di mo alam ang ginagawa mo. HR ka lang. Wala kang alam sa pagiging atleta." Kwento ni Gakoma. Wow, grabe. Diba, inassign ba yan sa pagka-presidente ng na yan, kung lang alam? Grabe ka, bastos talaga. Inuugnay niya ang insidente sa desisyon ng federasyon na palitan ang fencer na si Alex Larrazabal sa Women's Individual AP event. Ayan. Anya, na-withdraw ang atleta dahil sa na-miss na mga training session. Oh, at late submission ng mga kinakailangan ng travel documents. Oh, aba. So, ibig sabihin, ang gusto ni Goma, kahit ganun ang nangyari, gusto niya parang isama pa rin or palaruin pa rin. Ibig sabihin, hindi siya sumunod sa rules. Diba? Hindi siya sumunod sa rules. Gusto niya masunod yung gusto niya. Si Raulo talaga rin, ano. O, diba? Si Gomez ang kasalukuyang PFA Director at Philippines Olympic Committee Vice President. Hindi porke kilala mambabatas ka, ganyan-ganyanin mo na lang ganyan-ganyanin mo na lang ang mga opisyal ng Philippine Sport. Si Raulo, kung ano man yung problema, dapat inayos. Hindi yung pahiyain mo yung tao, binatukan mo sa maraming tao. Kasi Raulo, swerte mo. May edad siya sa'yo. Kung nagkataon kasing edad mo, baka sipain ka niyan. Ay, kung ako, nagkataon na ganyan mo ako ang presidente ng PFA, ako,
presidente tapos batukan mo ko pag hindi kita bigyan ng isang cake. Tulog ka talaga eh. Oo. Oo, totoo yun mga kababayan. Ako, sa totoo lang, sabi ko, swerte hindi na ako naging lalaki. Ako mapagpasensya ako ng tao, pero pagdating sa bato ko, wag mong galawin. Dahil masasaktan ka at masasaktan ka talaga. Walang modo talaga itong tao nito eh. Oh. Kahit kailan hindi ko naman iniidolo si Richard Gomez. Hindi ko talaga iniidolo yan. Oy, dapat yan sampahan ng ni Mr. Gacoma ng kaso. Oh, sampahan dapat ng kaso yan para madala. Sira ulo. Ay, kahit ako guys, halimbawa nandyan ako, tapos kasama ko yan si Mr. Gacoma at alamin ko kung ano yung totoo. 'Di ba? Tapos babatukin mo sa harap ko kahit hindi ko kano-ano yan. Nako. Ewan ko na lang. So yun, tingnan nyo yung mga nagko-comment. Oh, DDS din yan. Kaya bastos. Mambabatas, mambabatok. Si Raulo talaga. Swerte niya talaga yun, oh. Ganito ba? Dapat ang asal ng isang opisyal. Wala naman yata ang yan eh. Kumbaga wala naman yung good manners eh. Oh, di ba? Oh. Baka ang iniisip niya aktingan ang datingan diyan sa Asian game na yan. Oh. Si Raulo. Pero nung sinapak ni Robin Padilla, hindi nakaporma. Ay, sabi ko sa inyo guys, kung ako lang yan, kung ako lang si Mr. Gacoma, balikan ko ah. Sa lahat ng ayaw ko, yung babatukan mo ko. Pag interview yan, iiyak yan. Iiyak-iyak na naman. Dramatic actor nga eh. Ang yabang talaga, pero kay Robin, tiklop siya. Whatever the issue, dapat pinag-uusapan. Yun na nga ang sinasabi ko guys eh. Whatever the issue. Diba? If you are very, if you are really professional na tao, why not mag-usap? Diba? Ano ba ang dahilan? Bakit ganito, ganun? So, I think, na-explain sa kanya, ni Mr. Gacoma, but still pa din. Diba? Nagagalit siya. Sira ulo, nakabatak yata eh. Tama naman yun, whatever the issue, dapat pinag-usapan as a professional, yes. I see, di pala professional si Goma. Hindi talaga, askal yan. Oh, si Goma, CCTV showed. Dapat managot yan si Goma. Walang respeto sa matanda o kapwa mga opisyal. Public apology, then administrative sanction. Ay, nako. Kung ako nagkataon, anak ako ni Gacoma. Ewan ko na lang. Ganyan-ganyanin mo tatay ko. Matanda na yung tao, tapos batukan mo. Sus Marius, hindi ako makaget over. Ako, ang taas ng respeto ko sa matatanda, guys. Kahit sabihin mo, may mga matatanda na kahit pagmurahin ako. So, I think, dapat kausapin mo sila eh. Ano ba ang reason? Bakit ganito? Diba? Dapat ganun eh. My God, parang di ako makapaniwala. Mabait naman si Richard Gomez. Nako. Alam niyo mga kababayan, lahat naman ng tao sa mundo, mababait naman talaga. Because, tayo. Very, maunawain, diba? Very kind to others. Pero, we always remember naman, na mayroon din tayong, yung mga ugali na mga dark side, ganun. Yung mga ugali na hindi mo talaga madalas ginagawa. Yung mga kapangitan ng ugali na lumalabas yung pagka-bad manner mo, di ba? Mayroon tayong mga ganyan eh. Pero, depende naman. Pero sa mga matatanda naman na ganito, di ba? Huwag naman, respeto. Respetuhin mo yung mga matatanda, parang tatay mo na yun eh. Alam niyo si Richard Gomez, baka si Mr. Gacoma lang ang kaya niya kasi matanda na. Dapat ginawa niya doon kasi sa kasing bata niya para makita niya kung paano, di ba? Oh, wag sa matanda, dapat doon sa mga kasing edad niya para makita niya yung balik sa kanya. Sira ulo talaga yun. Rank 1 is rank 1. Pinalaban nyo sana ang yung rank 1 dahil pinaghandaan niya sa SEA Game. Tas papalitan lang sa mismong day ng competition kasi may padrino ang rank 4. Grabe ginagawa nyo sa mga atletas natin. No. Stop reacting kasi
you don't know naman kung ano po ang totoong dahilan. Di ba sinabi? Oh, yan ang hirap din sa mga ibang atleta. Hindi rin sila sumusunod kung ano po yung rules. O may mga ano yan patakaran eh. Dapat sumusunod sila. O, di ba? Kompleto dapat or ano man problema. Hindi naman po pwede yung ano, isasabak mo yung tao kung mayroon siyang nilabag na rules. O, di ba? O, di ba masisira din naman ng ano, ang masisira yung laro. Ay nako. So yun mga kababayan, anong masasabi nyo kay Richard Gomez? Sir Aulo talaga rin ano. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again na may next upload. Abangan po natin ano man ang magiging resulta nito. See you again guys. Salamat sa inyong watching. Don't forget to like it, the button bell, and follow me. Advance Merry Christmas everyone. Bye 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 and baboos. God bless Philippines. There's more.